mga ka-legit Dover Cats, another updates po tayo kung saan isa sa pinakamalaki or major sponsor ng Tape Incorporated abay sumanib na sa kumpanya dito po kay Mr. Manny Pangilinan. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo mag-start, ay i-shoutout muna natin. Una-una si Miss Bea Beng. Sabi niya, pa-shoutout po nyo ako. Yan, shoutout natin. Of course, si Mr. Malyari Mascareñas na isa rin sa mga avid viewers po natin dito po sa ating YouTube channel. And of course, ito na nga, no, kanina po is confirm na talagang nakasama pa rin ni Mr. Jose Manalo at ng EAT si Zombie. Ngayong araw po is kanyang karawan, October 24, 2023, kung saan nilalabas niya yung kanyang first single na sinabi niya po sa kanyang Instagram na maglalabas po siya ng kanyang kanta, no? Na maririnig po sa lahat ng social media platform at sa mga Spotify. At nag-post po sa kanyang Instagram na yun nga, sinapasalamatan niya ang Diyos for another year ng kanyang buhay. So today is his birthday and finally ay nakita at napanood na natin siya kasi nakabalik na nga. Pero lahat po ng yan, ang mga napapanood natin yan, puro taping na yan. Lahat po yan mga ano na-tape na po nila yan. Ayan. So, kaya kung makikita po ninyo parang sobra pa yung oras nila, 'di ba? Parang hinabaan pa, in-stretch pa nila nung dulo dahil nakailang gap na naman yun, almost 3 gaps po sila at sobrang dami po ng mga advertisers na pumasok. Siguro tayo na lang talaga ang magsasawang magbilang sa sobrang dami. Kaya naman talagang ganun po yung ilan sa mga lagi nangyayari at talagang pinapasalamatan natin ang lahat dahil nga lagi po sinusuportahan ang EAT. So, confirm, Mr. Zombie is still included pa rin po siya sa EAT at hindi po totoo mga spekulasyon. At of course, ngayong araw nga ito na pag-usapan natin kasi alam naman po natin na isa sa pinaka-major sponsors and advertisers po ng generic Bulaga ay ang ito pong San Miguel Corporation, no? Isa pong news online ang naglabas po nito kagabi lang, October 23, 2023, 6:40 PM. Yan, so Philippine Tycoons, ayan. So kasama po kasi sa Philippine Tycoons po yung mga like Manny Pangilinan, Mr. Ramon Ang, yan, ayan po yung mga malalaking business tycoon dito sa Pilipinas at kinukonsidera ng Tape Incorporated ng San Miguel Corporation ay isa sa mga pinakamalaking major sponsor po ng tape. Kaya hanggang ngayon, talagang umeere pa rin sila. Kasi nga, 'di ba, parang nabalitaan natin na isa ang halusos, no? Isa sa mga halusos o yung maaaring yung tatay po nila mismo ay isa rin sa mga investors dito po sa nasabing kumpanyang ito. Pero this time, nagtaka po ang lahat kasi nga ito pong si Ramon Ang at saka si Mr. Manny Pangilinan, rival po sila pagdating sa business. Sabi nga ng title, Ramon Ang and Manny Pangilinan go from business rival to associates. Dati po silang meron po silang, kumbaga yung business nila talagang masasabing sila talaga yung magkakompetensya pagdating po sa mga malalaking business tycoon dito sa Pilipinas. Sabi po ng ilang news online, Diversified Conglomerate San Miguel Corporation or SMC confirmed that its Chief Executive Officer Ramon Ang is acquiring an equity stake in rival Manny Pangilinan Metro Pacific Investment Corporation or MPIC. On stock exchange filing on Monday, October 23, SMC confirmed a Philippine Daily Inquirer report stating that Ang, in his personal capacity on the invitation of Pangilinan, made an indirect investment in MPIC. Alam niyo po, matagal na po talagang magkaribal to pagdating po sa negosyo. But this time is magka-associates na sila. Kumbaga parang magkasosyo na sila dito sa negosyong ito. Ang was also elected as a member of Metro Pacific MPIC
no, na pagmamay-ari po nito pong si Mr. Manny Pangilinan. The inquiry just said an entry in MPIC was prelude to the eventual merger of SMC and MPIC Tollways businesses. So, dun po sila kasi si Ramon Ang po is kilala po yan isa siya sa mga business tycoon sa Pilipinas na nagmamay-ari ng Petron, no? Yung business niya is about sa mga fuels, ayan. So, kaya ganun kayaman itong si Mr. Ramon Ang. And this time, nagkasundo na silang dalawa. Dahil mas pinalawig at mas pinalapit pa ni Mr. Manny Pangilinan, ito pong si Mr. Ramon Ang at ang SMC or San Miguel Corporation dito po sa kanyang turf or dito po sa kanyang pagmamay-ari o dito sa MPIC. MPT Corporate or Metro Pacific Tollways Corporations operates and maintain 223 kilometers across the major Philippine toll road system. So, yung ganun po kayaman at ganun po kalawak yung talagang naaabot at ganun kalaki yung negosyo na meron po si Mr. Manny Pangilinan. So, kung si Mr. Ramon Angs po at ang San Miguel Corporation ay kinantema nila na talagang nagkaroon na po ng parang pagkakasundo, yung dalawang ito, hindi rin po imposible na maging isa sa mga major sponsor po ng TV5 ang San Miguel Corporation, na siyang isa sa pinakamalaking na investors or advertisers po na meron ang tape, no? So, hindi po imposible yun. Pero it doesn't mean na porket mag-i-invest po ang San Miguel Corp dito po sa TV5, iiwan na po nila yung kanilang investment sa kabila. Kasi ganyan po ang mga business tycoon. Hindi nila inilalagay yung kanilang mga pera sa isang basket lang. So, parang they need to invest more. Para kung mawala man yung isa, meron pa silang another business na pwede po nilang i-operate, diba? Parang hindi na lusaw yung pera nila sa isang investment lang. Kaya naman this is gonna be a good news para po sa EAT na lalo na isa yan sa pinakamalaki na investors or advertisers sa pwedeng pumasok sa TV5. So dahil dyan, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating latest update. Sabi ni Jimmy Timawa, nadula si Alan Kay doon sa nadadaanan nila na palusong, pababa, nakayod ang braso niya. Ayun. Kasi nga 'di ba, meron tayong mga videos na napanood na parang na-aksidente nga di umano. Ito pong si Mr. Alan Kay. At nakita natin na talagang may sugat po siya. Pero parang minor lang din naman. Parang medyo malala lang pag pinignan natin sa video. Sabi ni Estelita Salvador, wag pangunahan sila TBJ. Silang marunong, mababait, marespeto at marunong silang magturo sa mga baguhan. At sa totoo lang, kapag isinali na nila sa grupo ng Davercats, hindi sila marunong mapaalis, lalo na napakinabangan na sila kapag hulang pa pinagtsatsagaan nilang turuan, maliban na lang kung sila ay may gustong umalis. True. Wala pa po kasi tayong nabalitaan na parang pinaalis ng TBJ. Meron po yung mga pinaalis ng producer, pero yung mismong TBJ ang nagpaalis, parang hindi po ata nila ginagawa yun kasi gusto nila lahat may trabaho, diba? And of course, sabi ni Johan 2530, I'm an avid fan of TBJ since it wala that time. Andyan man si Zombie or wala, okay lang for me. Much better, magsolo na lang siya. In his vlog, nakakatawa siya, but in E18, nope. Mas hindi okay ang sugod bahay kung wala si Jose and Wally. Kasi ang totoong nagbubuhat ng sugod bahay ay sina Jose at Wally since it wala that time. May katwira naman po si Miss Johan kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo na hindi po sila parehas ng ng wavelength kung paano sila magpatawa. Meron silang kanya-kanya nilang paraan kung paano sila magpapasaya ng tao. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV.